heat diffusion equation, no? And nag-solve na din tayo ng problems regarding heat diffusion, application ng heat diffusion equation. So, ginagamit natin siya para ma-determine natin yung temperature distribution across a system. So, ngayon, di-discuss naman natin is one-dimensional steady-state conduction. So, mas detailed discussion. So, meron ba kayong question regarding sa discussion last week? Wala naman po. Okay, so tuloy na natin yung discussion ngayon. Yun nakikita niyo sa screen is Philippines first superficial power plant expands grid capacity. Supercritical pala. Philippines first supercritical power plant expands grid capacity. So, the Philippines is enhancing its infrastructure resilience in anticipation of rapidly escalating energy demands driven by strong economic and population growth. So, located adjacent to the existing Quezon Power Plant sa the San Buenaventura Power Ltd. Company, power plant is one of the core infrastructure projects reflecting the Philippines' planning and foresight. So the SBPL power plant is the first coal-fired power plant in the Philippines to use supercritical technology. Advanced coal-fired power generation technology such as supercritical technology increases operating efficiency, which results in low fuel usage and air emissions, including carbon dioxide, from worldenergy.org. So yan, ginamit ko lang siyang cover page. So nilagyan ko na din ng description. Anyway, kahit magandang gamitin yung supercritical technology, pero kung isipin natin, so tatas nga yung operating efficiency niya, pero still, nagko-contribute pa rin siya ng carbon dioxide. So, makakadagdag pa rin siya ng accumulation ng greenhouse gas emission. So, still, kahit mataas yung efficiency niya, nakaka-apekto pa rin siya sa environment. Wala lang, na-share ko lang. Ginamit ko lang siyang cover page. Anyway, ang topic natin ngayon ay one-dimensional steady-state conduction. So, ito pala ginamit ko rin siya kasi related siya sa heat transfer. So, may mga equipment tayo dito na like heat exchangers. So, meron siyang heat exchangers. May cooling towers tayo na later on may mga sample tayo ng information about kung paano siya nag-work. So, kaya yan ilagay kong cover page. Going back, so we have one-dimensional steady-state conduction. So the term one-dimensional refers to the fact that only one coordinate is needed to describe the spatial variation of the dependent variables. Hence, in one-dimensional system, temperature gradients exist along only a single coordinate direction, and heat transfer occurs exclusively in that direction. So the system is characterized by steady-state conditions if the temperature at each point is independent of time. Despite their inherent simplicity, one-dimensional steady-state models may be used to accurately represent numerous engineering systems. So, nakikita niyo sa screen, meron siyang hot molten metal na nilalagay dito sa parang concrete, no? So, pag sinabi natin one-dimensional, so isang direction lang, x direction. Ux. Yan. So, yan lang yung consider natin na direction. So, pero kung two-dimensional siya, so may y siya dito.
UY. Kung three-dimensional, may Z pa siya dito. Z. Yan. Okay? Okay. So, yung kinumpit natin ay dinerive natin na heat diffusion equation, applicable siya for the lahat ng dimension, 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional. Kaya, if you can recall, gumamit tayo ng partial differential equations kasi tatlong variable yung involved. May x, y, at z variable. So, dito, sa one-dimensional steady state, x lang tayo. X variable. X lang, walang variable. Wala ibang variable. Okay? So, meron tayong technology ngayon na i-introduce. Ito yung heat pipe. Nakakita na ba kayo ng heat pipe? Heat pipe? Narinig nyo na ba or nakita nyo na ang heat pipe? Hindi pa po, sir. Hindi pa. Okay, so yung heat pipe kasi, marami siyang application actually. Ginagamit siya sa mga medical devices, power electronics, pati sa aircraft ginagamit siya. No? Ang purpose ng heat pipe ay para mas maging efficient yung heat transfer. Para mas maging efficient yung pag-move ng heat or thermal energy from one point to another. Gumagamit siya ng two-phase system. Typically, it is used to cool areas or materials even in outer space. No? So heat pipes were also first developed by a national laboratory. So yung pangalan ng laboratory is Los Alamos National Laboratory to supply heat and to remove waste heat from energy conversion systems. So ngayon, ginagamit yung heat pipe sa variety of cooling applications from space to medical device. Yun nga, power electronics cooling, at saka kahit sa aircraft. Marami pa siyang application. Pwede rin siya sa power plant, no? So, yung loob ng heat pipe ay gawa sa metal tube na may liquid absorbing core. Parang ganito siya. Ganito yung tsura niya. Para siyang pipe. Then yung loob niya is may fluid. So, vapor. And then, sa labas niya is merong liquid flow. May liquid. So, vapor tapos liquid. So, yung loob niya is may liquid absorbing core which is closed after removing non-condensing gas and filling it with certain working fluid. So, according sa second law ng thermodynamics, so matatransfer yung heat spontaneously from hot reservoir to cold reservoir. From hot to cold, no? So, as long as merong temperature difference, nagkakaroon ng heat transfer. So, yung heat pipe element is the heat transfer through evaporation, which can increase the temperature difference on both sides. So, in a sealed metal tube, an appropriate amount of liquid work is pumped into a vacuum, which becomes a heat pipe. So, when one end of the heat pipe heating vaporized liquid steam under the effect of differential pressure flow to the heat release and gives off heat to the cold surface and condensation. So, condensation of liquid by gravity, capillary force, and centrifugal force circumfluence form a loop will be a lot of heat from heated area pass to the heat dissipation area. So, in recent years, our country's economic construction to speed up the development of and utilization of resources the needed for electricity on the rise year by year. So anyway, meron ako nahanap na video ng heat pipe, no? Pakita ko.
heat pipes are fully sealed, passive two-phase heat transfer devices that take advantage of a fluid's high latent heat of vaporization to achieve extremely efficient heat transfer. A heat pipe is comprised of an envelope, a wick structure, and a small amount of working fluid. The fluid is processed under vacuum, which allows for two-phase operation across a wide temperature range. During operation, heat is input in what is known as the evaporator. The heat boils the fluid and pushes the fluid vapor to the colder region of the heat pipe. The colder region, which is typically coupled to a heatsink, is known as the condenser. The fluid gives up its latent heat and condenses back to a liquid and is again absorbed in the wick structure. The wick structure then passively pumps the fluid back to the evaporator. This entire operation results in an extremely low temperature difference across the length of the heat pipe. The efficient rate of heat transfer compared to a solid copper rod. Both the heat pipe and the copper rod are coated with thermochromatic paint, which will change color as it transfers heat. We'll start by moving the copper rod to the hot zone. Copper is known as a very strong thermal conductor. It has a thermal conductivity of roughly 400 watts per meter K. As it transfers heat, you can see the color change from the base of the copper rod upward. Now we'll move the heat pipe into the hot zone. As you can see, as the fluid vapors and transfers, the heat pipe rapidly isothermalizes and has a very consistent temperature across the length of the heat pipe. Now we'll move the copper rod and the heat pipe back to the cold zone to show that the heat pipe can work in adverse orientation and still is able to provide the same high effective thermal conductivity. Okay, na-gets ko ba yung video kung paano nag-work yung heat pipe? So basically, parang kinumpare siya yung thermal conductivity ng heat pipe with respect to ordinary copper. And nakita nyo naman na pag gumamit ng heat pipe, mas madali yung pag-transfer ng heat. So, yun yung application niya ng heat pipe. So, parang nag-i-increase yung efficiency ng heat transfer. So, going back to our lesson, okay, so okay na tayo sa heat pipe. So, yung objective natin for today is first is to determine the expressions for the temperature distribution in heat transfer rate in common planar, cylindrical, and spherical geometries. Okay, so dito pag-aaralan natin yung steady state one-dimensional conduction in terms of planar, cylindrical, and spherical geometries. To introduce the concept of thermal resistance, so yun, na-introduce ko na yata yung thermal resistance, pero anyway, pag-aralan natin, and then to apply the heat transfer and thermal resistance concepts in problem solving. So yun yung goal natin for today. So, let's proceed with heat conduction through the plane wall. Okay. So as you can see on our screen, ito yung ating na-discuss last week na heat diffusion equation. Yun yung na-derive natin na formula. So we have here three variables, x, y, and z. So if one-dimensional steady state, so ang i-consider lang natin
is one direction lang. So, wala tayong y, wala tayong z. At the same time, wala tayong heat generated kasi steady state. And wala din may store na energy kasi constant nga yung heat transfer. So, pag sinabi natin steady state, so constant heat transfer. So, wala siya. So, ano na lang natira? So, ito na lang. Yan. So, assumption, steady state, no internal generation, one-dimensional heat transfer in x direction, and constant thermal conductivity. So, since isang variable lang siya, hindi na tayo gagamit ng partial differential equation. So, gagamitin na lang natin is ordinary. So, we have d over dx k dt over dx equals 0. So, d squared t over x squared equals 0. So, i-integrate natin twice to obtain the general solution. So, from here, constant pala yung thermal conductivity natin. No? So, kaya wala na yung K. And then, the equation may be integrated twice to obtain the general solution. P of x equals C1 of x plus C2. Yan. Pag in-integrate natin to twice, ito yung makukuha nating equation. P of x equals C1 of x plus C2. So, review nyo lang yung inyong differential equation or calculus. Okay. So, yan. Yun yung ating magiging general solution. So, ito yung temperature distribution across the region. So, for example, dito meron tayong hot liquid. Tapos may plain wall tayo. And then, sa kabilang side ng plain wall, may cold environment. Yan. Ibig sabihin, dito mataas yung temperature niya, T1. Dito mas mababa, TO or T-out. So, ito yung ating T of R or T of X. So, ayan nga, meron tayong makukuha general solution. Yung T of X equals C1X plus C2. So, para ma-obtain natin yung constants, obtain the constants of integration C1 and C2, boundary conditions must be introduced. Okay, so para makuha natin yung constants of integration C1 at saka C2, so gusto natin malaman yung C1 at C2 yung value niya, no? So, kailangan natin mag-introduce ng boundary conditions. So, kung magbe-base tayo sa figure na to, so we have here 0 at x equals 0. And x equals L. So, in which case, T of 0 equals Ts1. Yung temperature at 0 ay equivalent siya sa Ts1. Ito. Ts1. Ito yung T at 0 natin. Yan. And T of L equals Ts2. T of L equals Ts2. X equals L. At X equals L, yung katapat niya is T of L, which is Ts2. So, applying the condition at X equals 0, kung ang X equals 0, ibig sabihin, so, T of S1 equals C2. So, paano nakuha yung T of S1 equals C2? So, galing dito, yan. Kung ang X ay 0, ibig sabihin wala to. Mawawala na yung C1X. Magiging
C2 na lang siya. And then yung TS1 kasi ay yung Tx kasi at yung T of 0 kasi ay ito TS1. Yung temperature at 0. And okay, so yan, okay na. So next is T of S2 equals C1L plus C2 equals C1L plus TS1. So similarly, at x equals L, T of S2 equals C1L plus C2 equals C1L plus TS1. Okay, so nanggaling tong formula na to. So dito pa rin, ito. Yung 3.2. Galing siya sa 3.2. Yung general solution natin. So therefore, makukuha na natin yung value ng C1. So re-rearrange lang natin yung equation. Makikita na natin ng C1 is equivalent to TS2 minus TS1 all over L. So yan. Meron na tayong value ng C1 at C2. Substitute na natin sa general solution. So isa-substitute natin dito sa 3.2. So we have T1 of x equals C1x plus C2. So substituting, we have T of x equals C1? TS2 minus TS1 times x all over L. So yan. Ito, tinimes lang natin ang x kasi C1x. Plus C2. Ang value ng C2 ay TS1. So, kaya may plus TS1 dito. So, yan na yung next na general solution natin. So, ito yung temperature distribution. So, ano mapapansin nyo? So, delta T all over L. So from this result, it is evident that for one-dimensional steady-state conduction in a plane wall with no heat generation and constant thermal conductivity, the temperature varies linearly with x. So now that we have the temperature distribution, we can use the Fourier's law in equation 2.1. So yan. Apply lang natin yung Fourier's law. Nung meron na tayong temperature distribution na T of x, so pwede na natin gamitin yung Fourier's law. Okay? So, yung A natin is area normal to the direction of heat transfer for the plane wall and is a constant independent of x. So, kung heat flux naman, so Qx over A. So, ito lang K over L, Ts1 minus Ts2. Okay? Ayan. Okay. So, yung regarding sa thermal resistance concept, ang formula natin is, for example, sa conduction, Ts1 minus Ts2 over Qx or L over Ka. Ito yung tatandaan nyo ng formula ng thermal resistance. So, kung i-analyze natin, parang same lang siya ng concept ng electrical resistance. Di ba, ang formula ng electrical resistance R is E over I. So, or L over sigma A. So, yung Ohm's law. No? So, sa thermal resistance, ganun din.
L over KA naman, or TS1 minus TS2 all over QX. Parang inano lang siya. Kung i-rewrite natin, makukuha natin dito yung Fourier's law na QX equals A delta T over L. Yan. So, ang formula ng ay times area pa. Times A area. So, yun. Doon galing yung L over KA na thermal resistance at conduction. So, kung gagamitin natin, kukunin natin yung thermal resistance at conduction. So, ito lang siya, no? L over KA. So, we have temperature TS1 minus TS2 over QX. So, tandaan nyo to ha, yung formula ng thermal resistance kapag conduction. L over KA. Kasi ito yung pinakamadalas natin gagamitin. Yung equation 3.6. Yan. Tandaan nyo tong equation na to. So, pag conduction yan, pero pag convection, so, parehas lang. Kaso lang, instead na K ay H or heat transfer coefficient. So, instead na L over KA, we have 1 over HA. So, kasi dito, ginamit natin yung Newton's law of cooling na formula. So, dito natin dinerive yung heat thermal resistance based sa nakabase siya sa Newton's law of cooling. Tandaan nyo itong equation na to, 3.9, yung 1 over HA. So, alam na natin yung thermal resistance ng conduction at convection sa plane wall. So, kung babalikan natin itong figure, yan. We have so, meron tayo ditong hot fluid. Ito yung plane wall natin, no? Ito yung temperature distribution. Yan. So, meron tayong hot fluid on the left side and cold fluid on the right side. So, ano mangyayari sa heat? Magta-transfer siya from, unahin natin is from T infinity 1 papuntang TS1. TS1 is temperature ng surface. T infinity is temperature ng fluid. Yan. So, from dito, punta dito. Okay, so T infinity 1 papuntang TS1. So, meron siyang thermal resistance na 1 over H1A. Or thermal resistance na 1 over HA1A. So, bakit 1 over H1A? Kasi, convection siya. Convection heat transfer. So, yung formula natin ng convection heat transfer is 1 over H1A. Tapos, from TS1 papuntang TS2 is L over KA. So, conduction siya.
And then from TS2 papuntang T infinity 2 or from surface papuntang surroundings are papuntang fluid or hot, cold fluid. So we have meron ulit tayong convection thermal resistance na 1 over H2A. So pag in-add natin yan, makukuha natin yung value ng Qx. So ang formula natin, yung sinabi ko kanina, is ito. Qx equals delta T over L over Ka kung conduction, delta T over thermal resistance. So, kung i-rewrite natin to, so yung Q natin, makukuha natin as Q equals delta T. Delta T na lang lalagay ko, hindi na yung TS1 minus TS2 or T infinity 1 minus TS1. Yan yung formula, Q. So, kaya, kung gusto natin kunin yung total heat transfer, so, equate lang natin siya, no? So, kung balik tayo sa figure, yung total na heat transfer dito from T infinity 1 papuntang TS1 equals Qx T infinity 1 minus TS1 all over 1 over each one A. Yan. Ulit naman ito. So, 1 over H1A yan. So, yung heat transfer dyan is equivalent din sa heat transfer dun sa solid wall. So, we have TS1 minus TS2 all over L over Ka, which is also equivalent sa heat transfer from surface papuntang cold fluid, which is TS2 minus T infinity 2 over minus T infinity 2 over 1 over H2A. So, parang ganito. Yung 3.10. Equation 3.10. Bakit siya equal? Kasi sabi natin siya ay nasa steady state. Ibig sabihin, constant yung heat transfer. From point 1 papuntang point 2. Question? May question po kayo? Nag-gets to? Yung equation 3.10? Apo. Okay. So, ganun lang siya kadali. No? Kukunin lang natin yung yung temperature and then yung delta T at saka kukunin lang natin yung thermal resistance. So, alam na natin yung formula ng thermal resistance kapag solid wall. So, we have L over Ka. So, kapag naman convection, ito pag conduction yung L over Ka. Kapag convection, 1 over HA. Galing sa Newton's law of cooling yung 1 over HA. So, yan. Okay?
So, kung yun nga, i-rewrite natin, ito siya. Delta T over R, yun yung thermal resistance. Yun yung pagkuha ng Qx. Delta T over R. Para hindi kayo malito, delta T over R. So, yan. Yan, delta T over R. So, yan lang. Ganyan lang kasimple yung pagkuha ng Qx. Kung i-consider natin yung thermal resistance. So, kailan ba natin ginagamit yung concept ng thermal resistance? Hindi siya ginagamit lagi, no? May applications lang siya, may certain applications. Kasi, hindi na siya nagiging applicable kapag siya ay transient or unsteady state. Kasi iba-iba na yung value ng heat transfer natin. Hindi na constant. So yung, okay, going back to this equation, yung R total natin, equivalent siya sa summation ng tatlong thermal resistance. 1 over HA plus L over KA plus 1 over H2A. Ayan. So, let's say meron siyang radiation na heat transfer na nandun sa figure. So, kapag radiation, ganun din. Delta T over R pa din yung delta T over Q pa rin yung formula ng thermal resistance. Ang formula ng Q, ganun pa rin, delta T over R. Pag thermal resistance, delta T over Q, over Qx, or Qrad. So, yan. Kapag may thermal resistance for radiation, 1 over HRA. So, yung HR is hindi siya convection heat transfer coefficient. Rather, siya ay radiation heat transfer coefficient. Yung tinuro ko sa inyong before na pag-compute ng HR, yun din yung gagamitin natin dito. Kung marirecall nyo sa ating previous discussion on the introduction to conduction. Nandun yung formula ng HR. Equation 1.9. So, balikan nyo lang yung previous slides nyo. Previous module, nandun yung equation 1.9. Yun yung gagamitin natin sa pagkuha ng HR. So, surface radiation and convection resistances act in parallel, and if T infinity equals T, so they may be combined to obtain a single effective surface resistance. May question sa plane wall. Pag sinabing plane wall, isa lang siyang layer. Ito lang po siya. Kaya tatlo yung kanyang thermal resistance kasi kinonsider natin yung dalawang side niya na may convection kasi may moving fluid. Yan po yung plane wall. Question? May question po dito? Sa formula natin, equation 3.10. Okay na po? Yes, sir. Mayroon ka question? Sir, ask ko lang po if yung sa equation 3.10 is related din po dun sa yung kanina pong term, yung sa thermal resistance po ng radiation po. Pwede rin po ba siyang i-relate po dito sa equation? Pero ito yung 1 over HA ng yung radiation. Pero di po, yung yan pong ito, sa 3.10 is for convection and conduction po. Oo, halimbawa meron kang radiation sa
yung figure. So, lalagay natin dito. Equals, yun pa rin, T, let's say S2, minus T-SOR na yung gagamitin natin, temperature na ng surroundings. Over 1 over HR. And just in case lang na may radiation. Pero dito kasi sa figure natin, walang sinabi. And convection lang tsaka conduction. Pero kung may radiation, equalate natin. Yes po. Sir, diyan po sa formula po sa 3.10, ano po yan? Isolated po na para sa convection, tapos po conduction, convection. Paano po pag yung para pong pinaka-total pong heat rate po doon sa plane wall? Ano po yan? Pag-a-add din po yung value na yan? Hindi po kasi pag sinabi natin na steady state, pag sinabi natin steady state, kung ano yung heat transfer dito, for example, itong unang resistance, kung ano yung heat transfer dyan, yun din yung heat transfer dito kung ano yung heat transfer dito sa convection, yun din yung magiging heat transfer dito from TS1 papuntang TS2. Di bali po kahit alin po doon po sa equation na yun, iisa po ang magiging heat transfer po na lalabas. Oo, tama. Isa lang kasi tayo ay steady state. Constant yung heat transfer. Ito, steady state. Steady state conduction. Yan. Constant yung heat transfer natin. Okay? Okay po? Kaya equal siya lahat dito. Equal siya. Kung alin yung kinonsider mo. Pero dapat, ang consider mo na temperature is yung temperature sa pagitan nung kung saan nag-occur yung heat transfer. Bawa, dito sa conduction, kinonsider niya is T infinity 1 at saka TS1. Kasi, balik tayo sa figure. Ito yung T infinity 1 at saka ito yung TS1. So, nandito nag-occur, o yung convection pala. Diyan nag-occur. Tapos, kung conduction dito sa plane wall, ito yon yung TS1 tsaka TS2 naman yung i-consider mo. Same case din kapag sa convection ulit. So, we have TS2 at saka T infinity 2. Okay po, sir. Thank you po. Okay. So, yun yung equation 3.10 natin. So, yun. Parang kinuha natin yung heat transfer in terms of thermal resistances. Yan. Kapag plane wall yan, paano pag maraming layer na? Ang tawag na natin ay composite wall. So pag composite wall comprised of number of layers of different material with different properties and thickness. Such cases include a number of series of parallel thermal resistances arising from different layers of materials. Example, itong nakikita nyo sa screen yung parang wall. Yung wall niya, hindi lang siya concrete. Meron pa siyang additional layer na parang bricks. May bricks pa siya. Tapos yung wall niya siguro mayroon pang layer na hindi lang isang layer yun sa loob. So, composite wall yung tawag natin. So, as you can see on the figure, yung wall natin is may tatlong layer. So, we have layer A, layer B, at saka layer C. So, outside the wall, yung right side, meron siyang hot fluid na nagmo-move. So, may convection. Sa right side naman, left side yung hot fluid. And sa right side, yung cold fluid. Sa left side, meron tayong T infinity 1, temperature ng hot fluid. So, magta-transfer ng heat papuntang TS1. Okay. So, dito, from T infinity 1, yung thermal resistance natin is convection. So, 1 over H1A papuntang TS1. And then, from TS1, so meron na tayong
conduction dito, no, papuntang T2. So from TS1 going to T2, we have, ito yung L over Ka, formula siya ng thermal resistance pag conduction. From T2 papuntang T3, LB over KB, so layer B siya. So yan, conduction pa rin. From T3 papuntang T4, LC over KC times A. So T3 papuntang TS4 pala, sorry, TS4. So yun nga, layer C siya. So ang formula ng resistance for conduction is L over K. So we have LC over KC times A. So yan. From TS4 papuntang T infinity 4. So convection, so yung ating thermal resistance ay 1 over H4 times A. Yan. So yan yung yan yung ating equivalent na thermal circuit. Ngayon, kung gusto niyo kunin yung Q, ang formula natin, 'di ba, sa pagkuha ng Q ay delta T over R. Halimbawa, ang kukunin nyo na, ang i-consider yung thermal resistance ay yung kabuuan nito. Itong buong to, kailangan yung temperature na i-consider nyo dyan is ito, yung pinakauna. Tsaka ito, yung panghuli. Yung T infinity 1 at tsaka T infinity 4. Kung total resistance yung kukunin nyo. So, pero kung ang kukonsider nyo is yung convection lang sa right side, sa left side, sorry, ito lang yung kukonsider nyo yung temperature. Pag ginawa nyo to, parehas lang yung magukuha nyo yung sagot na QX. Gets ba? Equivalent din kasi to. Okay. So, nagets naman, no? Equivalent din kasi to sa T infinity 1 minus TS1 over 1 over H. Equivalent lang yan, no? Kasi steady state naman tayo, no? Okay, so yan yung kapag composite wall, maraming layers. Ito pala yan. So yung QX natin, kung total resistance yung i-consider mo, so pag-add mo lang yung mga resistance na yan, pero i-consider mong temperature is yung dalawang dulo. Kasi total yung kinonsider mo, total resistance. Pero kung sa una lang, ito lang. Equivalent pa rin siya dun sa unang layer ng wall. Ito sa convection. Sa pinaka-right side ng wall. Ito yung conduction ng unang layer. Conduction. Tapos ito, conduction sa pangalawang layer. Okay, yan. So, yan. Okay, nagets po yung equation 3.16. Okay na tayo? Or may question pa kayo? Okay, so next naman. Pwede rin natin makuha yung
Pwede natin makuha yung QX gamit naman yung overall heat transfer coefficient. So, di ba ang formula ng QX ay delta T over R? Yan. Yan, no? So, yung U kasi, ang formula niya is 1 over R total times A. So, pag inirewrite natin, parang equivalent siya sa UX equals UA delta T. Nagets po? May times kasi na ang given sa problem ay overall heat transfer coefficient na U. So, kapag ganun, UA delta T yung gagamitin natin na formula. Yung UA, yung U dyan is 1 over R total times A. So, 1 over, yung kukunin natin yung R total. Yan. Times A. Yung R total is 1 over UA. Ano pinagpa-ikot-ikot lang natin ano, yung formula. 1 over UA. Yan yung R total. Parang pagluluan nyo lang yung equation. Okay? So, may mga cases na overall heat transfer yung given. So, pag ganon, yan ngayon gagamitin natin. Halimbawa, ang given is overall heat transfer coefficient and kailangan natin makuha yung thermal resistance at a certain part ng wall. So, una, kukunin mo muna yung thermal resistance, yung total thermal resistance. Halimbawa, ang hinahanap ay ito, LC over KC. Kailangan makuha mo yung value ng U. Or kung given yung U, makukuha mo na yung value ng LC over KC. Okay? So, nagets po itong equation 3.17. Pwede na tayo mag-proceed sa next? Or okay na ba? Na-absorb ba? Yes po, sir. Sir, sa pagkuha po ng thermal resistance, if ever po na may radiation, i-add lang din po yun. Opo, i-add nyo lang po dito. Nagkataon lang na yung given sa problem natin, wala siyang radiation. Ay, yung given sa diagram, walang radiation. Pero kung meron po, i-add nyo lang po dito. 1 over H1 HR. Yung HR naman, naturo ko na kung paano kuhanin dun sa previous discussion natin. Ay, wala pala. Yan. Plus. Plus 1 over HRA. Pag radiation. Tapos, ayun, yun yung sa composite wall. Meron akong question sa inyo. Sa dito, which thermal resistance is in the figure is the highest? Sa tingin nyo, saan may pinakamataas na thermal resistance? I-consider natin is ito, dito na tayo sa layer A, layer B, at saka layer C. Sa tingin nyo, saan yung may pinaka mataas na thermal resistance?
Yes, sir. Sa tingin mo, sir? Sa layer B po. Sa layer B, bakit sa layer B? Bakit po sa layer B, sir? Tingin mo. Luigi. Sa tingin ko po mas malaki po yung naging drop ng temperature po nung dumaan po sa layer B. Okay, tama po, no? Nakikita naman dito sa figure na malaki yung gap na from T2 papuntang T3. Ibig sabihin, may nag-resist dun sa thermal, sa transfer ng thermal energy or sa transfer ng heat. Mayroong nag-resist. Ibig sabihin, mataas yung thermal resistance. So, ganun lang yung concept ng thermal resistance. Kita na agad dito sa figure. Pero kung i-consider natin itong convection, parang dito naman siya mataas, no? Parang, ewan ko kung ano ba mas mataas dito at saka dito. Parang ito, yung convection. Kung sasalin natin yung nasa labas, so mas mataas siya. Pero kung layer A, B lang, etong layer B yung may pinakamataas na thermal resistance. Ito yung kanyang equivalent thermal circuit. So next, which solid layer has the lowest thermal conductivity? So yun. Alin naman dito sa solid layer? Alin ba yung solid layer? Yung layer ABC. May pinakamababang thermal conductivity. Sa tingin nyo po. Okay, so since wala namang magsipag magbigay ng idea, tingin ko ay sa layer B, yung may mababang thermal conductivity. Same nung kanina, same. Kasi yung kung mababa yung thermal conductivity ng material, malataas yung thermal resistance niya. So ito pa rin, no? Yung layer B pa din. Yan. Siya yung may pinaka lowest thermal conductivity. Yan. Ibig sabihin, hindi madaling nag-transfer ang heat. Going back, yan, nakakita na ba kayo ng pressure vessel? Okay. So, kung mapapansin nyo, itong pressure vessel or heat exchanger. Heat exchanger naman is a type of pressure vessel. So, meron siyang, ito yung kanyang metal. Ito yung pinaka-vessel nyo. Outside yan, meron pa siyang insulation. Yan. Sa labas niyan, may isa pa. So, kapag ganito, ito yung tinatawag natin na composite wall. So, marami siyang layer ng material. Pwede rin naman na yung pressure vessel nyo gawa sa dalawang material na metal. Pwede rin na basta magkaibang layer, composite wall.
So for heat exchangers and vessels with maximum temperatures of about 200 to 300 degrees Celsius, nire-recommend nila na lagyan ng insulation. So depende sa operating temperature ng fluid sa loob ng vessel. So yan, ganyan yung mga insulated pressure vessels. Yan. Akala natin, simpleng metal lang yung ito na yung akala natin ito na yung mismong pressure vessel, pero ang loob niya may insulation pa siya, no? So na may cover lang na sheet of metal. So ina-apply ito kapag yun nga sobrang taas ng operating temperature ng fluids sa loob ng vessel. So para hindi mag-transfer yung heat, for safety na din. Halimbawa, meron tayong thermal composite wall na thermal circuit, no? Paano natin siya lalagyan ng thermal circuit dito? So, kung siya ay series, so ganito siya. And para lang kayong gumagawa ng sa electrical resistance. Ganon din yung pagkagawa ng diagram nun. So, meron tayo dito magka-parallel na layer. So, we have layer F at saka layer G. So, ito yung kanyang thermal resistance. LF over K. KA over 2. Over 2 na-divide sa 2 kasi nandito siya. Yan, natin. And then, sa next naman na layer is yung LH. So, we have thermal resistance na L over KH. So, yung next, yung example B, ito ay ina-apply kapag dalawang series na thermal resistance, then magka-parallel sila. So, para lang din talaga kayong gumagawa ng thermal resistance sa electrical pala. Para lang kayong gumagawa ng electrical resistance circuit. So, itong nakikita nyo is thermal circuit naman for series parallel composite wall. Ganyan yung ilalagay nyo sa diagram nyo if required. So, as I have said, hindi sa lahat ng pagkakataon ay i-apply natin yung concept ng thermal resistance. So, thermal resistance concept is not applicable when there is a generation term in the circuit. So, kapag may heat generation at hindi siya steady state, hindi applicable yung thermal resistance concept na pinag-aralan natin. So, because the heat flow, so bakit hindi applicable? Kasi yung heat flow will not be constant with respect to X. Ito, hindi na siya constant. Kapag may heat generation tayo, hindi siya steady state, hindi natin ma-apply yung equation na to. Yan, ito. Hindi na kasi constant yung heat transfer. Hindi na siya constant. So, you can no longer equate heat flow or flux, although it could apply for parts of the circuit. So, parts ng circuit ma-apply pa siya, pero if, say, in some part, kapag nagkaroon ng heat generation, hindi na siya ma-apply. Yun nga, if the system is not in steady state, and because heat flow will not be constant with respect to X, some heat will be accumulated by the solid along the way. And K is not constant, Pt over dx will not be constant.
our term would require a more complex form. Okay. So, yun yung concept ng thermal resistance. Hindi siya applicable sa lahat ng pagkakataon. Applicable lang siya sa steady state lang. Okay, sa cylinder, by the way, yung pinag-aralan natin kanina is plain wall. Paano naman pag cylindrical? So, nagtataka ba kayo kung paano hindi lumalamig yung tubig sa lumalamig naman pero kung paano tumatagal yung heat or yung temperature ng liquid dun sa aqua flask. So, tingnan nyo, bakit siya hindi tumatagal? Bakit siya, nabubulol na ako, bakit siya hindi lumalamig? Yung pag naglagay kayo ng hot water, hindi agad siya lumalamig. Yes po. Sa tingin mo, sir, bakit? Sir, I think pwede po natin siguro po i-incorporate po yung sa concept po ng sa thermos po. Pwede po kaya No, yun. Same lang din. Since po sa, kunwari po yun nga po, sa aqua flask po, naglagay po kayong mainit na tubig. Meron po kasi siyang parang separate na container po sa loob na doon po mismo naka-store po or yun po yung nagko-contain po mismo ng mainit. Kaya po, hindi po agad nalamig po yung ating pong liquid. Pero kapag siya po yung sa normal container lang po, parang in room temperature po, ayun po, hindi na po siya mag-i-stay po ng ganong temperature at lalamig. Kumbaga po, sa loob po ng container is may isa pa pong container na nag-i-store po nung hotness po ng isang liquid. Yun lang po. Okay, thank you, sir. So, yun nga, tama si sir na double layer siya. Itong sa example na to, it's aqua flask. Siya ay double wall vacuum insulation. Siya ay may double wall vacuum insulation technology na nakikip ng drinks, ice or cold, or piping hot for hours. So, parang meron pa siyang extra layer, no? Sa pagitan ng mga walls, no? So, siya ay parang pwede natin i-consider na composite wall. Na cylindrical naman yung shape, no? So, yung formula niya, ng heat transfer sa cylindrical is ito. So, kung maalala nyo last time, dinerive na natin to. Yung equation na to. 1 over R d over dr times kr dt over dr. So, yan yung ating heat equation kapag steady state tsaka no heat generation. So, galing siya dito sa heat diffusion equation kapag cylindrical. Itong equation 2.26. So, dito, wala kasi tayong, since one-dimensional, radial lang yung ating i-consider. Di ba ang ating coordinates kapag cylindrical ay R, P, tsaka Z. Kung babalikan nyo yung previous module natin, nandun yung derivation niya. No? So, since one-dimensional lang tayo, wala yung R, P at saka Z, R lang. So, we have, tatanggalin natin to, yung R, yung P at saka yung Z. And then, kapag steady state, wala tayong heat generation, wala tayong energy stored. Kaya, ito lang yung matitira. Itong equation 3.28. Applying the Fourier's law, ito yung formula natin. So, ito din yung Fourier's law. Same lang siya, no?
Kaso, same nga lang siya. So, ni-rewrite lang natin as negative Ka dt over dr. So, kapag plane wall, same lang nung kapag cylindrical, same lang ng plane wall, kaso lang, yung area lang yung mapapalitan. Kasi area na ng cylinder. So, ang area ng cylinder ay hindi yung cross-sectional area, pero surface area, which is pi dl, or 2 pi rl. 2 pi rl. So, the rate at which energy is conducted across any cylindrical surface in the solid may be expressed as QR equals negative Ka dt over dr, or negative K times 2 pi rl dt over dr. Yan yung equation kapag cylindrical geometry. Yung area na kino-consider natin is surface area. So, ito. Yan, surface area yung kino-consider natin. Because yun yung area na normal sa direction ng heat transfer. Yun yung area na normal sa direction ng heat transfer. Okay, so ibig sabihin, yung heat transfer natin is constant sa radial direction. Ito yung radial direction. And constant yung heat transfer natin in radial direction. So, ibig sabihin, yung QR natin at T infinity 1 ay same ng QR at T infinity 2. No? From here, from this point up to this point is constant. In radial direction. So, kung nandito yung R1, yung QR niya ay constant pa rin pagdating ng R2. R1 is radius 1, R2 is radius 2. Yan. Nalinaw naman sa figure na ito. Ito, ipalakihan lang natin. Ito yung R1, ito yung R2. So, constant yung heat transfer niya from TS1 papuntang TS2. Yung TS1 is nandito. Yung TS2 is nandito. So, constant yung heat transfer from TS1 papuntang TS2. So, dito lang, ang pinakaiba lang niya sa plane wall is, yun nga, yung formula ng thermal resistance tsaka area. Sa area is surface area ng pipe or cylinder. So, iba na yung area. Pi dl na. So, same case sa thermal resistance. Hindi na siya yung ordinary na L over Ka. So, we have here ang formula ng ano yun? Ito na yung bagong formula kapag conduction ng thermal resistance. Ito yung tatandaan nyo na formula ng Ln of R2 over R1 over 2 pi Lk. So, galing lang siya dito sa formula ng pagkuha ng heat transfer using cylindrical. So we have Ka, K times area na 2 pi L delta T over
ln of R2 over R1. Ganito kapag cylindrical. No? So, yung derivation niya is nandito. Nandun sa ating previous module, pero yun, madali lang naman siyang i-derive yung formula. No? Okay, so tandaan nyo lang na ito yung ating magiging expression pagdating sa pagkuha ng heat transfer ng isang cylindrical geometry na object. Question? May question kayo? Wala naman po, sir. Okay, so tandaan nyo lang itong formula natin. Para mas madali nyo tandaan, try nyo i-derive. No? So, makukuha nyo itong ln of R2 over R1 over 2 pi Lk para sa thermal resistance ng cylindrical geometry. Okay. So, since siya ay cylindrical, so yun nga, iba na yung formula ng mga thermal resistances niya. So, ganun din yung concept. No? Halimbawa, kukunin natin yung QR, kukunin natin yung total thermal resistance niya, at saka yung temperature difference from first na dito sa ating figure, dun sa fluid, yung first fluid, which is yung fluid na nasa loob ng pipe. And then, papunta sa fluid na nasa labas ng pipe. Yan yung consider natin kapag total na thermal resistance yung gagamitin natin, which is yung total thermal resistance ay summation nitong mga thermal resistances na una sa for convection 1 over HA, yung area is 2 pi RL. Kapag conduction, ln of R2 over 1 R, ln of R2 over R1 over 2 pi KL. Yun lang naman yung sa conduction. Tapos another conduction and another conduction. Tapos convection ulit. Yan. Ito lang yung formula lang ng conduction thermal resistance yung medyo naiba dun sa kanina. Pero the rest, same lang. I-add nyo lang siya. Ganun pa rin kapag halimbawa ang i-consider nyo lang is T infinity 1 papuntang PS1. So, ang gagamitin nyo lang na R total is ito lang, yung 1 over 2 pi R LH1. Magiging equal pa rin yung sagot nyo. Or kung gusto nyo naman, gumamit kayo ng overall heat transfer coefficient na U, multiply nyo ng area at saka delta T. Yung delta T, since total nga yung consider dito sa U, from T infinity 1 minus T infinity 4 yung consideration. Again, yung T infinity 1, yun yung pinaka dulong temperature o yung temperature sa loob ng pipe. And then yung T infinity 4 ay yung nasa labas na ng pipe. Ito yung pinakamataas na temperature papunta sa pinaka mababang temperature. Halimbawa, U yung inyong kailangang gamitin or overall heat transfer coefficient, kunin nyo lang siya as 1 over R total. So, simplify nyo lang to. Ano yun? Ayan, masisimplify pa to.
Bale, ito po yung R total natin, yung denominator. So, ang formula ng U is 1 over R total. So, kapag sinimplify niyo siya, ito na lang siya. 1 over R total. Yan yung U natin. One over R total times area pala. May area pa pala siya. Ano ba yun? So, 1 over R total times area. Yun yung formula ng U. Okay, mag-solve tayo ng example. Bigyan ko kayo ng five minutes para i-solve to. Okay, pakisolve na muna sa question. Sino pa lang pwedeng magbasa? Nakabasa nga muna ng problem. Sige po sir, makikibasa na po. Compare the heat loss from an insulated and an uninsulated copper pipe under the following conditions. The pipe, which has a K is equal to 400 watts over meter Kelvin and has an internal diameter of 10 cm and an external diameter of 12 cm. Saturated steam flows inside the pipe at 110 degrees Celsius. The pipe is located in a space at 30 degrees Celsius and the heat transfer coefficient on its outer surface is estimated to be 15 watts per meter squared Kelvin. The insulation available to reduce heat losses is 5 cm thick and its conductivity is 0.20 watts per meter Kelvin. Okay, salamat po sir. So, paki-solve muna. Balik. In 5 minutes.
Na-solve nyo na po. So, compare natin yung kung tama yung ginawa nyo. No? Okay, so dito, given yung internal diameter, which is 10 centimeter. And yung external diameter niya ay 12. Wait, ang internal diameter ay 10. So, ibig sabihin, yung internal radius niya ay 5 cm. No? Tama ba? Yes po, sir. Okay, tapos yung external diameter ay, external radius ay 6 cm. Okay. Tapos, meron pa siya ang insulation na 5 cm thick. Yan. Ito yung parang illustration niya, yung figure. Ito yung pipe natin. May insulation pa yan sa loob na 5 cm. So, ito, 5 cm, no? Ibig sabihin yan, yung outside radius of insulation equals 6 cm plus 5 cm is 11 cm. So, ito yung outside radius ng insulation from center ng pipe. No? So, we have 11 cm. Okay. Known ang internal diameter, external diameter, thermal conductivity, insulation thickness, and thermal conductivity. Inulit. Ang find is comparison of the heat loss from uninsulated and uninsulated copper wire. Okay. So, compare natin kapag insulated tsaka insulated kung ano yung magiging heat loss. So, dapat magiging answer natin, mas mataas yung heat loss kapag uninsulated compared sa insulated. So, we have here, yung steam is at 110 degrees Celsius, air at 30 degrees Celsius, RO is outside radius, RI is inner radius. HCI is heat convection heat transfer coefficient at convection at inner fluid, which is the steam. Or yung HCO is convection heat transfer coefficient at outside fluid, which is air. Ito yung thickness ng pipe. Okay, so we have here ilang thermal resistance yun. We have R1, R2, tsaka R3. So, schematic diagram of thermal resistance circuit for a hollow cylinder with convection surface conditions. So, ito parang wala pa siyang insulation. Ito yung uninsulated muna. So, we have here, isang layer lang siya. No? So, from
from TS or temperature ng steam, huwag kayo malilito sa mga mga symbol. May mga references kasi na iba-iba yung symbol, pero as long as alam nyo kung para saan, halimbawa yung TS, temperature siya ng steam. So, yung T1 is ito, dito siya, temperature siya nung pipe, inside ng pipe. So, from TS to T1, magkakaroon ng thermal resistance. From T1, which is top temperature ng inside ng pipe papunta sa outside, which is T2, meron siyang thermal resistance na R2. Pwedeng R1, R2 yung gamitin nyo pa, hindi kayo malito. And then from T2, papuntang T infinity is yung from outside ng pipe papunta sa air. May thermal resistance doon ng R3. So, an insulated pipe is depicted by the system in figure 2.10. So, the heat loss per unit length is therefore, yung Q over L equals delta T. Kunin natin yung total resistance. Yung dalawang temperature, no? Yung highest at saka lowest. So we have TS minus T infinity, no? Yung dalawang dulo, I mean. Tapos, yung total resistance niya is R1, R2, R3. Okay? So, Q over L. For the interior surface, okay, kunin muna natin yung unang thermal resistance na R1. So, R1 equals 1 over HA, or an area is 2 pi times R. Q over L, wala ng L kasi nandito nga tayo sa Q over L. Ito yung L, inilagay na natin dito. Kasi ang hinahanap ay heat loss per unit length. So, kung heat loss lang, so may L pa tong ating formula. Since heat loss per unit length, wala ng L. Nandito na siya, Q over L. So, equal siya sa 1 over 2 pi times R. Ang R natin sa figure is 5 cm. Ito yung inside radius na 5 cm. And yung convection heat transfer coefficient ay given siya na 10,000 watt per cubic meter. Sorry, 10,000 watt per square meter Kelvin. Ito yung ating R1. So, convection, no? Ang R2 natin is, yung formula, gamitin lang natin ln of R1 over R2. Sa case na to, ln of RO over Ri over 2 pi times K is over 2 pi times, yung K natin is 400 watt per meter Kelvin. Given ba yan? Ayun, given pala. Yung thermal conductivity ng pipe ay given. So, ln of RO over R1 is 0.182. ln siya ng 6 over 5. Equals 0.007 meter Kelvin per watt. Yung R3 natin is 1 over 2 pi R nung outside. So, nandito na tayo sa R3 ha. So, R ng outside, which is 6.
RO. And convection heat transfer coefficient nun, air which is, air ba siya? Air at 30 degrees, which is 15 watt per square meter Kelvin. So, paki-double check nga po nitong mga values. Ito, yung 0. Ito na lang, yung 0.177. Tama po yun, sir. Lahat ay tama. Ito kaya, minsan kasi may typo error dito. 0.00318 at saka 0.0007. Tama po, sir. Okay. Thank you po. So yun, meron na tayong R1, R2 at saka R3. Pwede na natin makuha yung Q over L or heat loss per unit length ng pipe. I-add lang natin itong mga to. Same naman yung unit nila, no? Hindi naman tayo mag-convert. Same lang. Add lang natin siya and then yung difference ng TS at T infinity, i-divide natin doon sa makukuha nating summation. So, ito. So, we have 80 over so negligible na ba yun? So, dito sa equation, para ininegligible na niya yung R1 tsaka R2. So, sabi dito, since R1 and R2 are negligibly small compared to R3, so Q over L equals 0.80 over 0.177. Okay. Saan galing yung 80? So, TS minus T infinity, 110 minus 30, 80. Tapos, since negligible na yung actually, pwede naman idagdag nyo rin, no, kung merong effect. So, pag ba tinotal itong tatlo, anong magiging total value ng thermal resistance? $0.17738 po, sir. If yan lang po, hindi po yung 17728? 177,388 po. 388. Okay. Siguro. Okay, so ni-round off lang siguro dito. So, negligible na nga niya. So, ganoon din naman yung magiging value. No? So, maliit din yung decimal. So, we have here 80 over 0.177 is 452 watt per meter. Ito yung kapag uninsulated. Kapag insulated siya, magdadagdag pa tayo ng R4. No? So, ibig sabihin, hanggang dito yung kanina, no? Nang walang insulation. Pero kapag naglagay ng insulation, another layer siya. So, magkakaroon. Itong blue, kulay blue, yun yung para sa insulation. So, ay i-consider nyo na dyan na radius ay mula dito sa center hanggang dito sa insulation, which is 6 cm plus 5 cm is 11 cm. Yun yung outside radius or RO. So, dagdag tayo ng isa pang thermal resistance para sa insulation. So, we have R4 equals ln of 11 over 6. Okay, so bakit 11? Kasi, yun nga, yung i-add natin yung 5 cm. 5 cm plus 6 cm is 11. Tapos, yun yung RO. Yung RI niya ay 6 lang, no? Kasi hanggang dito lang. 6 lang. Yung bali yung RI niya, yun yung naging outside diameter ng pipe. Yung outside diameter ng insulation, yun yung RO.
Kaya 11/6. Nagets po? Nagets po yun? Yes po, sir. Yes po, sir. All over 11, ln of 11/6/2 pi times yung 0.2, saan galing yun? Watt per meter Kelvin. Given ba yun? Ay, ito. Given yung thermal conductivity ng insulation, which is 0.2. Okay na. So, substitute lang natin. Makukuha natin is 0.482 meter Kelvin per watt. So, mag-a-add pa tayo ng So yun, no? Tapos yung convection heat transfer natin, mag-iiba. I mean, yung convection resistance, mag-iiba siya. Kasi dito, nagkakaroon ng insulation. So, ang mangyayari is from, hindi mo na siya agad T-infinity. So, magiging T3 siya. T3, or sa insulation siya. Tapos saka pa siya magkakaroon ng infinity dito. So we have R4. Kasi nagkaroon ng insulation. So, also, the outer convection resistance changes is ito. So, mag-a-add tayo ng magbabago na, mawawala tong ito. So, mawawala to kapag insulated na. Instead na 0.06 yung magiging outside radius, magiging 0.11. Ayan, yeah, may 0.11 tayo. So, gamitin lang natin itong formula na to. Ang mababago lang is yung radius, no? Kasi nagkaroon nga ng insulation. So, ang magiging value natin ay 0.096. So, i-add natin to at saka ito dito sa R1 plus R2. Or negligible naman siya, ano, yung R1 at saka R2. Kasi maliit lang yung value. So, ano pong na-compute nyo? Tama ba itong 0.482 para sa R4? Tama? At saka yung 0.096. Sir, tama po yan sa 0.482 po. Okay. Yung 0.096. Tama rin po, sir. Okay. So, yung total thermal resistance pala niya, pag-add po natin itong 0.096 plus 0.482. Ang makukuha ba ay ito? 0.578, no? Yung total. Ito na yung total. Hindi natin sinali itong dalawa kasi maliit na lang yung value. Pero sa calculation niya sa mga exam at quiz at problem set, sama niyo to. Kahit maliit na lang yung value, kahit negligible siya, sama niyo pa rin, no? Para hindi tayo magka-discrepancy sa decimal point. Okay, so kung mapapansin nyo, 0.578 yung
total thermal resistance. So, kung kukunin niyo yung heat loss, ang formula natin is Q over L. Equal siya sa total thermal resistance. Equal siya sa temperature, yung dalawang dulo, na 80 over 0.578. So, kapag insulated ay 138 watt per meter yung heat loss. So, adding insulation will reduce the heat loss from the steam by 70%. Ito yung una. Yes, ay, sir, po. Ano po yun? Sir, paano po na lamang 70% po? Try nyo nga i-divide itong 138 sa 452. Ito yung kinumpare siya sa uninsulated. Ano makukuha nyo? Try nga natin. Ano po, sir? 0.305,309. Ibig sabihin po, yung tira po yung 70 po. Yun. Tama. Okay po. Kaya 70%. Okay. Question? May question pa po? Yes po, sir. Sir, doon po sa heat coefficient po ng insulated po at yung sa previous slide po. Yun po, sir, yung 10,000 po. Tatanong lang po saan po nanggaling. Saan galing? Wala sa given. Wala pong nabanggit, sir. Okay. So, pag wala siya sa given, sa table, tingnan natin kung nasa table siya. Itong 10,000 ay heat transfer coefficient ng steam. Tama ba? Steam, no? Yes po, sir. May binanggit dito. Table 1.3 to estimate HCI. Puntahan lang natin. Ano bang reference to? Okay. Saglit lang, hahanapin natin yung